Yo guys, narinig nyo na ba yung term na carbo loading? So today guys is Saturday and tomorrow tournament natin. Bakit ko nga ba nabanggit yung carbo loading sa inyo? Isa kasi yung carbo loading sa mga preparation ko guys kapag nag-tournament. Ano nga ba yung carbo loading? Carbo loading guys ay ang pagkain na more than your usual carbohydrate sa isang araw or sa ibang mga athletes sa kanila buong week. Actually ginagawa yun ng mga marathon runner, ibang mga cyclists, yung mga swimmers, yung mga endurance athletes. So bakit nga ba nila ginagawa yun? Kasi yung mga endurance athletes guys, kailangan kasi nila mag-store ng glycogen sa kanilang muscles saka sa liver. Ano yun? Para ka nag-i-store ng energy pamamagitan ng pagkain na mas maraming carbohydrates before yung race day or yung tournament day. So sa ating mga badminton player, hindi naman siya necessary or hindi gaano popular, pero nakasanayan ko na yun kasi galing ako sa cycling dati. Ilang araw or a day before nung long ride namin, kumakain ako ng maraming rice, bread, pasta, yung mga sikat na carbohydrates, yung mga potato, yung mga ganyan. Dito nga sa badminton na-adapt ko na rin na mag-carbo load. So far naman gumagana, hindi naman ako sobrang fatigue kapag naglalaro. So recommended ba yun sa ating mga badminton players, sa mga curious dyan? Actually, kahit hindi nyo nang gawin yun, para sa akin lang kasi nakasanayan ko na okay yun. Pero kung kayo, kakain kayo ng excess na carbohydrates, like magtotodo kayo ng rice ng a day before or few days before, baka hindi na yun necessary kasi sa atin, meron tayong breaks bawat game. Sa mga cycling kasi, sa running, tuloy-tuloy sila ng takbo. So, ang advice ko sa mga may tournament dyan, siguro kain lang kayo na konting-konti lang, higher than your usual carbohydrates sa isang araw. So, kung one race kayo usually, gawin yung 1.5. Tapos, ang mahalagang part, yung refueling. In between games sa mga tournament, maganda nga na meron kayong snacks like chocolate, mga bread, ganon. Pwede rin kayo kumain ng rice kung nangihina na rin kayo. Yun yung maganda sa badminton. Intense nga, pero maganda ma-take advantage na rin natin yung intervals between games. So, kayo ba? Ano ba mga rituals or mga preparation nyo before yung tournament? Share nyo naman yan. Comment down below nga kung ano yan.